Kapag tayo po ay magpipinta ng body ng sasakyan, let's say kotse po, yung sedan, ilang pintura po ba ang kalimitang magagamit dito? Depende po yan sa ating pipintahan na sasakyan. Kung hindi po strip to metal, kung i-repaint lang po natin at ayusin lang po yung mga pingot, medyo hindi ganun karami ang magagamit nating primer. Pero kapag strip to metal, talagang tinanggal po natin yung dati ang pintura, pwede po tayong gumamit ng primer dyan na aabot sa mga 3 quarts, no? O higit pa, depende po no, sa kapal ng ating pagbubuga. Pero sapat po yon. Pero kung mag-repaint lang po tayo, hindi nating i-strip to metal, ganito lang po yung mga karami na inyong bilhin. Bumili lang muna kayo ng primer na 1 quart. Ano nga bang primer ang magandang gamitin? Dalawang klaseng primer lang po ang i-advise ko sa inyo, ang epoxy primer at ang urethane primer. Mga 1 quart lang po muna kasi ang bubugahan lang natin ng primer doon ay yung mga pwede nating masilyahan. So yung may mga bakbak, mamasilyahan, bubugahan ng primer. So sobra na po yun. No? Kasi hindi naman natin need na bugahan lahat ito ng primer. Then sa kulay po ba? Ilang quart po ang magagamit? Sa kulay po, kalimitan po 3 quarts hanggang 4 quarts po, no? Ideal po yan. Depende po yan sa katawan ng pintura ang ating ginamit at sa kapal po o coat, kung ilang po yung coat na ating ibubuga sa body ng sasakyan. So, 3 to 4 quarts po yung ideal. Sa top coat clear, medyo dito may pagkakaiba. Kasi pag gumamit po tayo ng urethane type po, o yung 2-component system na top coat clear, may mga brand po na hindi na po hinahaluan ng urethane thinner. So, maaring makakonsumo kayo dito ng 6 to 8 quarts. Yan ay depende po sa kapal ng ating top coat clear. Pero kung gagamit po tayo ng urethane top coat clear na hinahaluan ng thinner, ang 4 na quart po ay pwede nang sumapat. Pero itong lagi nyo pong tatandaan, iba po yung kapal ng kulay o yung base coat color sa top coat clear. Kasi kung hahabulin po natin ay kintab o kapal, mas maganda po na hindi bababa sa 5 coats po ang ating top coat clear. Malinaw po. Kasi sa base coat po, sa color, 3 coats lang ay pwede nang mapantay ang kulay. So, depende lang po sa brand na nabili nyo. Meron kasi mga brand na hindi makatawan. So, maliwanag po yan ha. Kapag ito ay magre-repaint lang tayo nang hindi naman ganong kalala yung body ng sasakyan, bibili lang po kayo ng 1 quart na maring epoxy primer o urethane primer. Huwag na po kayong bumili ng primer surfacer, dagdag gastos lang po yan. Kaya na po ng epoxy primer yan at urethane primer. So, maliwanag po yan. Ang urethane primer, may 2 pong primer yan anti-corrosion at spray filler primer. Kahit alin po doon sa 2, pares matibay po yun. Pero kapag epoxy primer, i-advise ko sa inyo, ay gumamit na po kayo ng Gilder Epoxy Primer Gray. Subok ko na po sa tibay yan. So sa kulay, 3 to 4 quarts po na urethane paint. Yan, advice ko po dyan sa inyo kung brand. Tatalungin nyo ako, maganda po Ansal. Yan, marami po mga ganda, K92, halos lahat naman basta urethane type ay magaganda po. Dahil nasanay na lang po ako na ang ginagamit ko talaga ay Ansal kapag kulay po ang pinag-usapan. So, pagdating naman po sa top coat clear, muli ko pong babanggitin sa inyo na iba-iba po yung dami. Depende po sa brand. Kasi nga po, may brand na maraming thinner at may brand na walang thinner. Basta gumamit po tayo ng thinner, kalimitan po yan, 4 hanggang 6 na lata o quart. Pag walang thinner, umaabot hanggang 8. Basta, tatandaan nyo po, depende po ito sa kapal ng pagkakabuga ng urethane top coat clear. So, wag niyo munang biglayin yung pagbili. Or pwedeng magtanong po kayo dun sa paint center na inyong pinagbibilihan para masigurado.
or medyo malapit po, no, yung maibibigay sa inyong amount na pintura na inyong gagamitin sa inyong papipinta. Mas maganda, actual yung dalin, yung sasakyan na inyong ire-repaint. So, sa thinner naman po, magbe-base po kayo kung ilang quart po ang naubos na primer, ilang quart ang naubos na kulay, ay 1:1. Lagi ang thinner. Sa primer, pwedeng hindi 1:1. Tansyahin nyo na lang kasi mas maganda sa primer. Kalimitan po sa primer na ginagawa ay kung di catalyst, 3:1:3. Kung kaya pang 2, medyo malapot. Kung kaya pa ibuga na maganda ng spray gun, okay po yan. Mas maganda sa primer ang medyo malapot. Lalo na ito po ay may masilya. So, malinaw. Pagdating naman po sa base coat, 1:1 yan. Kung gaano karami yung tinimpla mo na kulay, na may catalyst na, ganong karami ang thinner. So, ibig sabihin, pagka gumamit po kayo ng 4 na litro, so, 4 na litro din yung urethane thinner. So, sa primer, kung gagamitin kayo ng thinner, biblangin nyo rin po yun. Kung ilang litro ang magagamit yung primer, di ganon din po yung thinner. Sa top coat clear din, meron namang mga top coat clear na walang thinner, di ibawas nyo na po yung thinner. Pero pag gumamit po kayo ng urethane top coat clear na may thinner, kung gaano rin karami yung clear na inyong gagamitin, ganon din ang thinner. Doon po yung sa 1:1, no? Kasi may iba-iba nga po yung urethane top coat clear. So, mag-adjust din po kayo, magpasobra dahil sa paghugas o sa panghugas ng spray gun. So, kaya advice ko, mas maganda po, magtanong po kayo sa paint center na inyong pagbibilan para malapit-lapit po yung ibibigay sa inyo na amount na pintura na gagamitin. So, ayan po, hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan kayo sa video kong ito. At kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless. Ayan, kung may mga katanungan pa kayo na hindi ko nabanggit sa video kong ito, mag-comment lang po kayo. At pipilitin ko pong masagot lahat ang inyong komento.